Magandang araw po sa ating lahat. Ikaw ba'y mahilig sa kwentong may sakit, lihim at paghihiganti? Kung ganon, nasa tamang lugar ka. Ako po si Miss Regine at ito ang Kuya Agustin Stories, kung saan ang bawat kwento may sugat na bubuksan at may hustisyang ipaglalaban. Kaya wag nang palampasin na sisimulan na po natin ang panibagong storya. Sa malapad at maaliwalas na lupain sa Visayas sa pagmamayari ng isang mayamang pamilyang Dominguez, naninirahan ang isa sa anak nilang nagngangalang Vion. Ya! Malakas itong sigaw na mas kinabilis ang pagtakbo ng kabayong sinasakyan niya ngayon. Nilipad ng hangin ng mahabang buhok nito at nang tumapat ang kanyang balat sa araw ay kitang-kitang ang kingkinis nito. Sabayan pa ng kagandahang taglay ay maraming napahanga sa galing at ganda nito. Siya, si Vion Dominguez, 28 taong gulang, siga, palaban, at hindi nagpapatapak ang dalagitang to. Siya mismo ang nagpapalago sa lupaing pinamana ng pumanaw nilang mga magulang. Si Vion ay may kakambal na babae na ngayon nasa siyudad ng Manila at nagangalan din tong Vian Dominguez. Nang pumanang mga magulang na Vion at Vian, ay tinuruan nila ang kanilang mga sariling tumayo sa sariling mapaa. Pareho silang nakapagtapos ng pag-aaral. Si Vian ay nakapagtapos ng degree sa accounting at sa agriculture naman si Vion. Kapag ugali naman ang napag-uusapan ay magkaiba ang dalawa. Si Vian ay isang malumanay at iyakin habang si Vion ay kabaligtaran, palaban at hindi nagpapatapak ng ibang tao. Kaya sa tuwing may umaaway kay Vian ay tanging si Vion ang kanyang sumbungan. Maraming nagsabi kay Vion na sumunod siya sa yapak ng kanyang kapatid. Manirahan sa syudad, maghahanap ng professional na trabaho at maghahanap ng mayamang asawa. Pero lahat ng yun ay hindi niya sinunod dahil mas pinili niyang mag-alaga ng hayop at magtanim. Sa totoo lang, masaya si Vion sa kanyang buhay ngayon. Pero sa kaloob-looban ng dalaga, may lungkot na nakaukit. Hindi dahil sa buhay na pinili niya, kundi dahil sa buhay na pinili ng kanyang kapatid na si Vian. Sa tingin ninyo, ano kaya ang takot na namumuo sa damdamin ni Vian? Iyon ay natatakot siya para sa hahantungan ng kakambal sa relasyong pinasok nito. Pag-uwi sa bahay, ay dumiretso si Vian sa telepono at kinontak ang kanyang kakambal dahil halos 1 linggo na niya itong hindi nakakausap. Bilang kakambal, ay alam niyang may masamang nangyari sa kapatid, lalo pat buong buhay ay magkasama sila noon. Ilang ring pa bago ito sinagot sa kabilang linya, kaya nagpapasalamat si Vion na sinagot na rin to ng kapatid. Diyos ko, Vian! Halos 1 linggo na akong tumatawag pero hindi ka sumasagot. May problema ba? Wala naman, Vion. Bakit ka pala napatawag? May problema ba dyan sa probinsya? Magpapadala ba ako ng pera? Vianney, hindi yun ang dahilan kung bakit ako tumawag. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo eh. Hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko. Busy ako sa trabaho, Vian. Alam mo naman dito sa Manila, di ba? Walang tigil sa trabaho. Kaya hindi ko na-check ang phone ko. Ganun ba? Kumusta ka naman? Kumakain ka ba naman sa tamang oras? Oo naman. Ikaw, kumusta ka dyan? Eto, okay naman ang lupain at mga alagang hayop. Wala ka bang balak bumisita rito? Baka sa susunod na mga buwan pa? Ay, kung ganun sige. Wala akong choice kundi maghintay. Basta ha, mag-iingat ka rin, Vian. Oo naman. Ibababa ko ng tawag ha? Teka lang. Pero naputol ang mga sasabihin pa sana ni Vion nang tuloy na itong kinal-ended ng kakambal. Napabuntong hininga na lamang siya at tila na masmasa ng pag-aalala sa kapatid. Ngunit sakim at madilim pala ang totoong nangyayari kay Vian ngayon. Ano kayang nangyayari ngayon kay Vian sa Manila? Bakit kaya siya nagsisinungaling sa mismong kakambal niya? Vian! Sa isang sigaw ng asawa ni Vian na nangangalang Gerald ay kaagad siyang napatayo sa pagkakaupo.
Itinago ang cellphone sa kanyang cabinet at diretsyong lumabas ng kwarto. Doon, galit na nakatayo si Gerald na galing lamang sa pinagtatrabahuang opisina, habang si Vianney ay takot na naghihintay ng iuutos ng asawa. Ano yun, Gerald? Di ba sabi ko, kapag nakauwi na ako ay nakahanda ka na sa baba? Kakain na tayo. Ano pang ginagawa mo dito sa taas? Busog pa ako. Hayop na rason yan, oh. Bumaba ka, dalian mo. Walang nagawa si Vian kundi bumaba na, pero napahinto siya sa may hagdanan ng maabutan ng sekretarya ni Gerald na nagangalang Kira. May katangkaran to, sexy ang pangangatawan. Palagi rin tong nakangiti at hindi talaga mahahalata ang totoong pakay nito. Hi Vian, good evening. Halika na, kumain na tayo. Walang pasabing kinalabit ni Kira si Vianney at hinila pababa ng hagdan habang abot tenga ang ngiti nito. Aray! Hinay-hinay lang, Kira. Sabay hawa ni Vian sa kamay ni Kira na nakakapit sa braso nito. Oh, I'm sorry. Nakalimutan kong may mga pasat sugat ka pala sa braso. Ikaw kasi, medyo matigas ang ulo mo kay Gerald. Alam mo kung ako sa'yo, makikinig ka sa lahat ng mga sasabihin niya. At sang ganon, hindi siya magalit sa'yo. Okay? Tanging pagtango lamang nagawa ni Vianney habang pasikreto siyang pinagtatawanan ng dalawa. Ganoon palagi ang eksena sa buhay ni Vianney. Noon ay tila anghel ang kabaitan ni Gerald sa pamilyang Dominguez. Pero nang sila ikasal at nanirahan si Vian sa mismong bahay ng lalaki, ay doon na nagsimula ang lahat. Palagi na siyang binubugbog halos araw-araw. Pinipilit makipagtalik. Minsan hindi pinapakain at kinukulong sa kwarto kapag may gawa lang itong mali sa mata ni Gerald. Walang kaide-ideya si Vianney na inaabuso na pala ang pinakamamahal niyang kakambal. May global collaborations ng corporation at baka next month ay magsisimula ng first meeting with all the CEOs. Wow! Ang galing mo naman, Je! You really nailed it! Sa gilid naman, tahimik lamang na nakikinig at pinagmamasan lamang silang dalawa ni Vianney na tila multo lamang siya. So, anong masasabi mo, Vianney? Aren't you proud of your husband? Siyempre naman, proud ako. Sa mga sinabi ni Vianney ay malakas namang natawa si Gerald. Huwag mo nang pilitin ang mga salitang yan, Vian. I know you fudging hate me, but let me tell you this. You cannot live without me. I am the one who is making your name strong. So kung may plano kang tumakas sa pamamahay kong to, make sure you won't be caught. Or else... Tinaas si Gerald ang hawak niyang maliit na kutsilyo, pero kaagad din naman tong pinigilan ni Kira. Ano ka ba, Je? Calm down. Hindi mo ba nakikita, oh? Vianney is such a good girl this past few days. She's also been very generous of drinking these vitamins I always gave her. Here, Vianney, drink this. It can make you more glowing. Nakangiti lamang na binigay ni Kirang isang tableta ng gamot at si Vian namang walang magawa kundi inumin sa harap nilang dalawa. Wala siyang ideyang isa palang sleeping pills ang palaging pinapainom ni Kira dahil may sikreto pala itong tinatago. Ano kayang dahilan nila Kira at Gerald kung bakit pinapainom nila ito ng sleeping pills gabi-gabi? Ito ay dahil... Oh, Gerald! Shh! Sa madilim at tahimik na isang kwarto ay kalaswan ng palang ginagawa ng dalawa habang si Vianney ay mahimbing ang tulog sa kabilang kwarto nang umepekto na ang pills nito. Halos gabi-gabing pinapainom ni Kira ng sleeping pills si Vianney at kapag nakatulog na siya, doon na nila ginagawang malaswang mga aktibidad nang hindi nalalaman ng mismong legal na asawa. So, nakuha mo bang makuha ang ownership nila sa Visayas? That is what I am currently working. If you need any help, ha? I'm always here for you, okay? Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko lahat ng yaman ng pamilyang Dominguez, aalis tayong dalawa at mamumuhay ng marangal. I will make sure of that. Ang sweet naman. Excited na ako. Parang mga demonyong tumawa ang dalawa
Habang walang ideyang kakambal na si Vione, iniyon na pala ang mga sinapit ng kanyang kapatid sa Manila. Tuloy na bang hindi malalaman ni Vione ang mga sinapit ng kanyang kakambal? Sa payapang probinsya, maaga pa lamang gising na si Vione. Una niyang pinupuntahan ay ang kanilang poultry farm na siyang nagsusupply sa halos lahat ng market shop sa syudad at sa kasunod niyang pinupuntahan ay ang mga alagang baboy, baka at kambing. Nang matapos mapakain ay sunod niyang pinuntahan ang alaga niyang mga kabayo. Dala-dala ang isang basket na nigo ay sumakay siya sa isang kabayo at pinatakbo yun papunta sa taniman nila ng mga prutas. Maraming humahanga sa kagalingan at talentong meron si Vione. Mula sa pag-aalaga sa farm, sa pagsasaka, at hanggang sa pagsakay ng kabayo'y alam niya. Magandang umaga sa inyong lahat! Bati ni Vione sa mga tauhan ng pamilyang Dominguez. Kasalukuyan silang nasa malapad na lupain ng mga prutasan at gulayan dahil ngayong araw maggaganap ang pag-harvest. Sana'y maging maayos at successful ang pag-harvest natin ngayong araw, no? Kaya ayusin natin lahat ng trabaho dahil pagkatapos nito, isang salo-salo naghihintay sa inyo sa asyenda. Napuno ng galak ang mga tao, kaya sinimulan nila ang pag-harvest. Mula sa mga prutas gaya ng mangga, mansanas, pinya, at mga iba't ibang klase rin ng gulay. Nang matapos, ay isang malaking salo-salong naganap. Halos lahat ng mga kakilala at kahit bagong dayo ay imbitado sa salo-salo. Pero sa kalagitnaan ng kanyang kasiyahan, ay biglang kumirot ang kanyang dibdib. Hindi lamang to kirot lamang dahil ito'y isang sinyales na may masamang nangyari ngayon sa mismong kakambal niya. Noon pa lang ay ganoon ang dalawa. Sa tuwing magkalayo ay ramdam pa rin nilang isa't isa. Kaya nang maramdaman ni Vione ang kirot sa kanyang dibdib, dumiretso siya sa loob ng hasyenda at pumunta ng kwarto. Kinuha niyang kanyang telepono at kinontak si Vian upang makipag-video call. At nang sagutin niya to, ay naka-off ang camera ng kambal. Doon nangamas ng ngamba si Vione dahil noon pa lang kapag nagvi-video call sila ay hindi talaga pinapakita ng kanyang kakambal ang mukha nito. Kaya hindi na pinatagal pa ni Vione ang pagsabihan ng kapatid. Vione, anong problema? Bakit ka tumatawag ngayong umaga? Alam mo namang busy ako, di ba? Vianney, magsasabi ka nga ng totoo sa akin. Anong nangyayari sa'yo dyan? Vianney, anong ibig mong sabihin? Vianney, hindi ako tanga para makaramdam ng pag-aalala. Kilala kita higit sa kung sino. Higit sa lahat. At halos 2 buwan ka nang hindi nagsisend ng pictures ka at selfie man lang. At sa tuwing nagvi-video call tayo, hindi ka nagpapakita ng muka. Kaya i-open mo ang camera mo. Ngayon na! Vianney, gusto kitang makita, Vianney. I-open mo sabi. Ang galit na si Vianney ay natigilan at nanginig sa gulat nang i-on ni Vianney ang camera at makikita nga may pasang mukha ng kanyang kapatid at sugatan din ang kabilang balikat nito. Diyos ko po, Vianney, anong nangyayari sa'yo? Nagsimulang umiyak si Vianney at hindi na nakapagsalita sa patuloy na pagtulo ng kanyang mga luha na si Vianney namang hindi rin napigilan ng maluha sa galit. Si Gerald ba? Siya bang gumawa sa yan, ha? Tangin ng lalaking yun? Magbabayad siya sa ginagawa niya sa'yo. Vianney, gusto ko nang umuwi. Buntis ako at hindi to pwedeng malaman ni Gerald dahil ipapalaglag niya ang bata. Vianney, tulungan mo ako. Papatayin niya ako. Hindi. Hindi niya pwedeng gawin sa iyo yun. Pupunta na ako dyan. Hintayin mo ako. Kukunin kita mula sa kanya, Vianney. Huwag kang mag-alala. Papunta na ako dyan. Tumakbo palabas ng hasyenda si Vianney at lahat ng mga tao sa labas ay nagulat sa biglaang pag-alis niya. Papunta siya ng airport ng syudad na diretso na siyang lilipad papuntang Manila. Sa tulong ng mga koneksyon at kaibigan niya sa airport ay nakalipad siya kaagad at habang nasa biyahe, walang ibang inisip si Vianney kundi makuhang kakambal sa kamay ng mapang-abusong si Gerald. Papunta na ako dyan, Vianney. Malapit na ako.
Ngunit ang katanungan magagawa nga ba kayang mailigtas ni Vion ang kanyang kakambal? Sa kabilang banda, maaga palang nakauwi si Gerald at higit sa lahat, lasing to. Kaya si Vion ang naging target niya sa pambubugbog. Pinilit niya rin tong gahasain at walang nagawa si Vion kundi sumunod sa asawa dala ng takot na papatayin siya. Sumapit ang 12:00 ng madaling araw ay nakatulog sa kalasingan si Gerald habang si Vion naman ay ginamit ang panahong yon upang tumakas. Inikot niya ng buong mansyon ngunit puro nakalakang bawat pinto. Pero iisang lugar na lang hindi pa niya napupuntahan. At ito ay ang banyo at maswerteng hindi nakalakang bintana niyon. Umakyat siya ng lababo at dahan-dahang sinara ang bintana. Ilang minutong pagpupursige ay nakalabas na rin siya. Tumakbo sa kakahuyan kahit nakapaa. Walang tigil ang kanyang takbo, makalayo lamang sa mansyon. Hanggang sa narating niya ang madilim na highway na kahit isang sasakyan ay walang dumaraan. Sa kabilang banda, mabilis pinaharurot ni Vion ang sasakyan sa madilim na highway at patungo siya ngayon sa mismong mansyon. Pero napahinto siya ng may muntik ng mabangga. At nang tingnan niya kung sino yun, habot tenga ang kanyang ngiti nang makitang si Vian yun na nasa kalsada. Vian! Ang nanghihinang si Vian ay tila bumalik ang lakas ng makita kakambal. Doon mahigpit na nagyakapan ng dalawa at hindi na napigilang mag-iyakan. Vion, andito ka na. Vion, umalis na tayo rito. Shh! Huwag ka nang matakot, Vian. Andito na ako. Hindi na kita iiwan. Hinubad ni Vion ang suot niyang jacket at pinasuot yon si giniginaw na kapatid. Pero bago tayo umuwi, pumunta muna tayo ng ospital. Kailangan magamot ang mga sugat mo. Inalalayan ni Vion ang kapatid papasok ng sasakyan at dumiretso sila ng ospital. Kampante ng dalawa. Pero tila may mas malaki pang problema na nakaabang sa kanila. Nakahiga na ngayon sa isang hospital bed si Vian. Pinanasa naman ni Vion ang mga dumi sa paa ng kakambal. Kapag gumaling ka na, babalik na tayo ng probinsya. Hindi ka na babalik dito sa Manila. At makakaasa kang ang buong probinsya ang babantay sa iyo. Hindi lang makalapit ang demonyong yun. Vion, paano ang anak ko? Tayong mag-aalaga sa kanya. Kaya natin siyang buhayin. Palalakihin natin siya sa probinsya. Pangako ko sa iyo yun, Vian. Kahit walang amang anak mo, hindi yun ang hadlang para lumaki siyang masayahin at mabait na bata. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, Vion. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa tamang oras ako dumating. O heto, kumain ka muna. Salamat. Ilang minuto na paghihintay ay bumalik na rin ang doktor upang ipahayag ang resulta ng test. Ngunit nang ipahayag na to, ay ganoon na lamang ang pagkalugmok ni Vian. Nakakalungkot na sabihin pero wala nang buhay ang sanggol sa sinapupunan ng pasyente. Dok, paano nangyari yun? Nasa mapas at sugat na natanggap ng pasyente ay nagkaroon ng internal bleeding at naapektuhan ang sanggol sa sinapupunan nito. Hindi. Baka nagkamali lang kayo ng result, Doc. Hindi po patay ang anak ko. Hindi po kami nagkakamali sa resulta. At maya-maya ay dapat na po siyang tanggalin mula sa inyo upang hindi po kayo magka-infeksyon. Hindi! Vian, kumalma ka. Wala na tayong magagawa. Hindi, Vian. Hindi patay ang anak ko. Hindi siya patay. Pero Vian, akmang hahawakan sana ni Vian ang kapatid nang malakas tong hinawi ni Vian at nagsisigaw-sigaw. Hindi patay ang anak ko. Umalis kayo. Hindi totoo ang mga sinasabi ninyo. Hindi pa siya patay. Hindi makapaniwala si Vian sa naging inasta ni Vian. Tila nababaliw na to, pero bilang kapatid ay kailangan niyang respetuhin ang nararamdaman kakambal. Kaya kasama ang doktor ay pareho silang lumabas ng kwarto. Naisipan ni Viong bilhan ng pagkain si Vian, kaya lumabas muna siya saglit. At pagbalik niya, napakunot ang kanyang noo nang may tumatakbong mga doktor at nurses papunta sa mismong kwarto ni Vian. Kaya siya mabilis ding tumakbo.
Nakisiksik siya sa mga nurse na nasa pinto at nang makapasok, kusa niyang nabitawan ng dalang pagkain nang makita ang kakambal sa kama na naliligo sa sariling dugo at wala na itong buhay. Vian! Vian! Napakabilis ng oras, pero ang kadiliman sa isip ni Vian ay nilamon siya. Gamit ang maliit at matulis na nakita niya lamang sa mesa, ay ginamit niya yun upang kitilin ang sariling buhay. Tila gumuho ang mundo ni Fionn nang makita ang nag-iisang taong kasama niya sa hirap at ginhawa. Ang kakambal niyang mahal na mahal niya ay wala ng buhay. Makulimlim ang kalangitan niya. Mag-isang nakatayo si Fionn sa harap ng puntod ng kanyang kapatid. Wala nang luha sa kanyang mga mata dahil napalitan na to ng galit sa puso. Gagawin ko ang lahat. Ipaghihiganti kita sa lahat ng mga taong gumawa nito sa Evian. Ipapangako ko sa iyo. Dadalhin ko sila sa impyerno at habang buhay nilang pagsisisihan ang ginawa nila sa iyo. Sa mga pangako ni Vion sa pumanaw na kapatid, ano kaya ang kanyang magiging mga plano? Simula nung araw na yon, sinimulan ni Vion ang kanyang paghihiganti. Muli siyang bumalik ng probinsya, kinuhang mga gamit ng kakailanganin niya at muling bumalik sa syudad. Ginaya niyang pananamit, ugali at asta ni Vian. At nang makuha niya lahat, hindi siya nag-aksay ng oras na pumunta sa mismong mansyon. Sa mismong kaarawan ni Gerald, suot-suot ang simpleng dress, ay pumasok siya ng mansyon. Maraming napapatingin sa kanya, pero diretso lamang ang kanyang tingin sa harap kung saan nakangiting kausap ni Gerald kasama si Kira, ang mga co-businessman nito. I am so happy to see all of you here. You better enjoy me po. Excuse me, Gerald. Is that your wife? Sabay na napatingin ng dalawa sa babaeng naglalakad palapit sa kanila. Biglang tumaas ang mga balahibo ni Kira at namalaki naman ang mga mata ni Gerald nang makitang asawang walang may alam na ito palang kakambal. Vian? Huminto si Vion sa harap ni Gerald at sa kabit nito na tila ba nakakita ng multo. I'm sorry, I was late tonight. Naglakad palapit si Vion kay Gerald at malumana itong niyakap bago nagpakilala sa mga CEO. Good evening, I am Vian Dominguez, Gerald's wife. I hope all of you are enjoying this party. Oh, nice meeting you. Hindi mo pala sinabi, Gerald, na napakaganda nitong asawa mo. Oh, thank you. Umastang ngumiti si Gerald habang si Kira ay tuluyan ang hindi nakagalaw sa kanitatayuan at napansin agad to ni Vion. By the way, this is Kira, my husband's secretary. Di na pagkakasabi ni Vion na kinalingon ng kabit sa kanya. Nawala ang ngiti sa mga labi ng dalawa hanggang sa matapos ang party. Habang si Kira naman ay kanina pa atat na kausapin si Vion. Ay hindi na siya nag-aksay ng panahon. Nilapitan niya to at hinila sa tahimik na spasyo. Kira, anong problema? May gusto ka bang sabihin? Vion, what are you doing here? Anong klaseng tanong yun, Kira? Siyempre dito ako nakatira. Asawa ko ni Gerald. May problema ba? I mean, nawala ka ng 1 linggo. And now you're here. Alam kong nag-aalala ka para sa akin, Kira. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na ako aalis. Here. Cheers? Sabay abot ni Vion ng 1 baso ng wine at sabay silang uminom nun. Pero ang hindi alam ni Kira, may nilagay pala si Vion sa inumin nito. Isang gamot na hinay-hinay magpapalosyang kay Kira. Iyon ang unang paghihiganti ni Vion sa ginawa ni Kira sa kapatid noon. Habang naglalakad pabalik ng sala si Vion, ay humarang sa kanyang kinatatayon si Gerald. Vion. Ano yun, Gerald? I want to talk to you. Come to my office. Now. Ngumiti bilang sagot si Vion kahit sa kaloob-looban nito ay kaya nang pumatay ng tao sa galit na nararamdaman nang makaharap ang lalaking naging dahilan ng pagkamatay ng kakambal. Pagkapasok ni Vion
ay malakas sa sigaw ang binigay ni Gerald. What the hell are you doing here? Gerald, ano bang ibig mong sabihin? Huwag mo kong gawing tangawin. Lumayas ka. At ngayon bumalik ka ulit. Sa mismong party ko pa. Hindi ako naglayas, Gerald. Maniwala ka sa akin. Ano? Hindi ka naglayas? 1 linggo kang nawala. Baka nagsumbong ka na sa mga pulis. Kaya sabihin mo sa akin ngayon kung saan ka galing. Gerald, galing ako sa kaibigan ko. Doon mula ako tumira saglit. Hindi ako naglayas. Hindi ko yun gagawin sa'yo. Ang totoo niyan, may nagtakot sa akin. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ako umalis, ay sisirain niya ang buhay ko. Sino? Sinong nagsabi sa'yo? Baka marinig ka niya, Gerald. Magkaibigan kami ni Kira kaya ayokong masirang pagkakaibigan namin. Si Kirang nagsabi sa'yo? Oo, pero sikreto muna natin to, Gerald. Please. Alam kong galit siya sa akin pero mahal ko si Kira bilang kaibigan. At nire-respeto ko siya bilang sekretarya mo. Kaya wag mo na sanang sabihin sa kanya. Di makapaniwala si Gerald sa mga narinig na siyang kaagad naniwala sa saad ni Vion. Kahit ang totoo ay parte lamang yun ng plano ng dalaga. Unang lapag pa lamang yun ni Vion, pero marami na siyang planong nagawa. Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Sa tahimik na bakuran ng mansyon, nakasandal si Vion sa isang puno. Malalim ang kanyang mabuntong hininga habang nakakuyom ang kamao. May markang naiwan sa kanyang leeg dahil sa diin ng sakal ni Gerald. Unang gabi pa lamang na ngayon ay gustong gusto niya nang matapos ang lahat dahil kahit tingnan niya lang ang mukha ng dalawa ay naaalala niya ang paghihirap na ginawa nila kay Vian. Matapos makalanghap saglit ang preskong hangin ay naisipan niya nang pumasok muli sa loob pero may biglang nagtakip ng kanyang bibig. Shh! Alam kong sikreto mo. Hindi ko si Vian. Kaya huwag kang gagawa ng sigaw. Pero palaban si Vion at dahil marunong siyang magjudo ay nagawa niyang mapatumbang lalaking nagtakip ng kanyang bibig. Pinatungan niya to at tinutukan ng malit na kutsilyo na nakatago mula sa kanyang sandal. Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Ako si Riz. Tauhan ako ni Gerald at alam kong sikreto mo. Tatahimik ka ba? O papatayin kita? Hindi ikaw ang asawa ni Gerald. Dahil ikaw si Vion, ang kakambal ni Vian. Tumahimik ka sabi! Akmang itutusok na sana ni Vion ang kutsilyo sa mismong leeg ni Riz nang may sinabi pa to na siyang kinatigil niya. Teka, andito ako para tulungan ka, Vion. Alam kong plano mong maghiganti, kaya tutulungan kita. Anong ibig mong sabihin? Makinig ka muna sa mga sasabihin ko. Pakiusap. Tuloy na ngang natigilan si Vion. Pumunta sila sa mas tahimik at malayo sa mansyon at doon kinuwento ni Riz lahat-lahat. Alos 2 taon na akong tauhan ni Gerald. Kilalang kilala ko na siya. Isa ring sikretong hindi ko inaasahan mula sa kanya. Anong sikreto? Isa siyang drug user. Sa likod ng maamo niyang muka ay gumagamit at nagbebenta siya ng drugs kasama si Kira. Iyon ang negosyo nila sa black market. At sawang-sawa na ako sa kasamaan nila. Hindi makapaniwala si Vian dahil base rin sa results ng test ni Vian ay nakita niya gumagamit ng drugs ang kakambal dahil ng pagkamatay ng sanggol nito sa tiyan. Ibig sabihin, pinapagamit din nila ng drugs ang kapatid ko? Posible. At nung araw na tumakas si Vian, sinundan ko siya. At doon kita nakita. Mula sa ospital hanggang sa sementeryo. Kung saan mo siya inilibing. Nakasunod ako sa'yo. Doon ko rin napagtantong, dapat kitang tulungan. Gamit ang posisyon ko bilang tauhan ni Gerald, ay magagawa natin silang mapatumba. At may paghiganti ang kapatid mo. Bakit mo ito ginagawa? Hindi kita kilala. Kaya bakit naman ako maniniwala sa'yo? Mula sa suot na polo ni Riz, ay pinakita niya ang balikat at mga braso nito. Puno ng sugat at pasa ang kanyang katawan gaya ng mga pasang meron na ang kakambal ni Vion. Bakit may mga pasa't sugat ka? Huwag mong sabihin.
Tama ka ng mga inisip. Isa rin ako sa biktima ng pambubugbog ni Gerald. Kaya nagmamakaawa ko. Hayaan mo kong tulungan kita sa paghihiganti mo. Gagawin ko lahat magawa mo lang ang plano. Pangako, hindi kita pagtataksilan. Napakuyom ng kamao si Vion at hindi na mapigil ang maluha dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Galit at saya na sa wakas, may tao na rin nakakaintindi sa kanya at tutulong sa kanyang paghihiganti. Ngayong may kasanggana si Vion sa mga plano, magiging sagabal ba si Riz o hindi? Sumapit ang panibagong araw ay naging normal lamang to para kina Gerald at Kira. Pero may plano na palang naghihintay sa kanila sa mansyon, lalong-lalo na kay Gerald. Higit pa roon ay tila may galit na si Gerald kay Kira na sa mga sinabi ni Vion kahapon. May pagdududa ng nabubuo para sa kanyang sekretarya. Babe, mamasyal naman tayo. It's been a week since we last went on a trip. Ilabas mo naman ako. Mag-date tayo. I am busy with a collaboration, Kira. I still need to finish this. Ha? Hindi ko naman ganyan na. Kapag gusto kong mamasyal, yes ka kaagad. Ano bang nangyari? Ayos ka lang ba? Let's talk about that later. You can go home now. Teka, uuwi ako? Hindi ako sa mansyon matutulog? Hey Gerald! Pero pinaharurot na ni Gerald ang sasakyan paalis at naiwang nakatayo sa labas ng opisina si Kira. Pagka-uwi ni Gerald ay hindi siya makapaniwala sa naabutan niya. Suot-suot ni Vion ang sleeveless na dress habang nakaupo at naghihintay ito sa sala. Nang makita si Gerald ay kaagad siyang umastang nag-aalala. Mabuti nandito ka na. Akala ko hindi ka na makakauwi eh. Gutom ka ba? Gusto mo bang ipaghanda kita? Imbis na makinig, ay tila naakit o sa makinis sa balat ng asawa at napatanong. Teka, kailan nawala ang mga pasamo? Patungkol doon. May nabili akong gamot na nagpapawala ka agad. Di ba sabi mo, kailangan kong itagong mga pasa ko? Kaya naisipan kong bumili na lang ng gamot upang mawala yon. Pasensya ka na kung matigas ang ulo ko minsan, Gerald, ha? Now that you are slowly obeying me, I am happy. Basta tandaan mo, nasundin mo lahat ng utos ko sa mismong pamamahay ko. Oo naman, Gerald. I've learned my lessons na. Oo nga pala. Nag-text sa akin si Kira kanina. Ang sabi niya, huwag ko raw sabihin sa yung ginawa niya sa akin. Sinabi niya yun? Oo. Pero isikreto mo na lang yun, Gerald. Tsaka okay naman na kami. Kaya sana, okay na kayo ng sekretarya mo. What the hell is wrong with that woman? Kumalma ka na, Gerald. I promise, okay na kaming dalaw ni Kira. Kaya mas mabuting magpahinga ka na. Mapang-akit na hinawak-hawakan ni Vion ang balikat ni Gerald na siyang kaagad kumagat sa patibong at naakit sa kagandahan nito. Akmang hahalikan niyang dalaga nang pigilan to mismo ni Vion. Oops! Magbihis ka muna ng damit mo. At saka heto, uminom ka muna ng paborito mong wine para maging masarap ang tulog mo mamaya. Walang pasabing nilagog ni Gerald ang wine at walang ideya na may sleeping pills palang nakalagay sa inumin nito. At sa simpleng temptasyon ni Vion ay napatulog niya ng mahimbing si Gerald kaya hindi na siya nag-aksay ng minuto. Hinablot niya ang cellphone nito mula sa bulsa ng lalaki at in-access lahat ng accounts mula sa social media hanggang sa umabot siya sa gallery nito. Doon, kitang-kita ni Vion ang malarawan nilang dalawa ni Kira. Nakuha niya rin ang impormasyong kakailangan nilang dalawa ni Riz patungkol sa binibenta nitong drugs. At sa hindi inaasahan ni Vion, isang video ang nakita niya na tuluyang nagpahina sa kanya. Video yun ang kanyang kakambal kung saan binubugbog to sa mismong kwarto kung nasa nakaupo ngayon si Vion. Nakailang sipang natanggap nito at ilang beses tumama ang katawan sa matitigas na bagay. Dahil doon, tuluyang nanghina si Vion. Hindi niya tinapos ang video at tuluyang naluha sa sakit na nararamdaman. Dahil sa mga nasaksihan niya, isang madilim na plano ang kanyang naisip. Hawak-hawak ang kutsilong nakatago mula sa kanyang dress ay naglakad siya palapit sa natutulog na Gerald.
Nanginginig ang mga kamay nitong hinay-hinay na nilalapit ang kutsilyo sa mismong dibdib ng lalaki. At akmang itutusok niya na sana yun nang biglang tumunog ang teleponong hawak niya. Tila bumalik siya sa kaning wisyo. May text message. Nagmula ito sa isang number at base sa nakasulat doon ay magkikita daw sila bukas ng umaga. Gusto naman ni Byung kitilin ang buhay ng lalaking kaharap niya ay mas pinili niyang kumalma at magpatuloy sa plano. At napagtanto niyang hindi ang pagpatay ang tamang paghihiganti. Kinaumagahan, maagang gumising si Vion upang maghanda ng umagahan nilang dalawa ni Gerald. Maya-maya'y nagising na rin to. Good morning, Gerald. Mabuti't gising ka na. Isabay na tayong breakfast. Magulo ang reaksyon ni Gerald habang nakahawak sa kanyang ulo na para bang may bagay siyang hindi naaalala. Oo nga pala, masarap yata ang tulog mo kagabi kaya hindi ka na nakabihis ng damit. Hindi na rin kita ginising dahil alam kong pagod ka sa trabaho mo. Teka, Vian, what are you doing? Ako? I am cooking breakfast for us. Halika na, sabay na tayo. Nagulat si Gerald na ngayon pa lang niyang nakita si Vian na marunong palang magluto. Akala ko hindi ka marunong magluto. Natigilan si Vian ang mapagtantong hindi nga pala marunong magluto ang kapatid niyang si Vian. Pero hindi niya hahayaang mahuli ang kanyang sikreto kaya kinuha niyang kanyang phone sa bulsa. Nag-search ako online. Maaga nga akong gumising upang mag-practice kung paano magluto. And thankfully, natutunan ko naman kaagad. Really? You're doing that for me? Oo naman, Gerald. Siyempre, asawa kita. Tila mas naakit si Gerald sa mga sinabi at ginagawa ni Vion. Hindi niya alam na hindi na pala to ang totoo niyang asawa. Habang kumakain, ay may biglang nag-text kay Gerald. Nagmamasid lamang din si Vion at maya-maya lang, nagpaalam na itong aalis. Kaya kung bilang paalam si Vion at nang tuluyang makaalis, kinontak niya kagad si Reyes. Reyes, palabas na siya. Sundan mo siya kung saan siya pupunta. Copy. Mula sa labas ng mansyon ay nasa may tabi lamang si Reyes. Suot-suot ang kanyang helmet at gamit ang motorbike niya. Sinundan niya ang kakalabas sa sasakyan kung saan si Gerald ang nagmamaneho at posibleng patungo sa mismong bilihan niya ng drugs. Base sa text message na nakita ni Vion kahapon, kaagad nilang napaghinalaan na patungkol to sa drug dealing. Kaya kaagad nagplano ang dalawa kagabi. Kaya ngayon, sinusundan ngayon ni Ray si Gerald. Hindi lang yun, may nilagay na audio chip recorder si Vion sa mismong phone ni Gerald. Kaya lahat ng ingay sa paligid dito, marirecord kahit saan at kahit sino man ang kausap niya. Basta't malapit lamang sa kanya ang phone. At hindi nga nagkamali ang dalawa. Drugs nga ang pinuntahan ni Gerald sa isang Royal Casino. Maririnig sa audio clip ang mga naglalaro ng kasino hanggang sa bigla tong tumahimik na para bang sa loob ng kasino ay may sikretong lugar to kung saan ang mga drug dealers lang ang nakakaalam. Sir Gerald! Oh, nandyan na bang boss ninyo? Umalis papuntang Hong Kong upang i-deliver ang isang truck na drugs? Wow, that would cost $1 billion. By the way, worth 10 million ang kukunin ko ngayon dahil mas dumarami ng clients ko Oo naman sir, ibibigay namin sa iyo yun. Alam naman naming malakas ang benta mo at nagbabayad ka rin agad. Di gaya ng iba dyan kaya yun, pinatumba agad ni boss. Nagtawanin ang dalawa at saka binigay ni Gerald ang cheque. Pakisabi nilang sa boss mo na dumaan ako rito. Hindi na ako magtatagal. Ihatid nyo na lamang sa factory area ng opisina ko. Opo sir, masusunod ho. Sa kabilang banda ay rinig ni Vion ang komunikasyon ng dalawa sa kasino. Muling bumalik sa mansyon si Gerald at naabutan ni si Vion na nakasuot ng business attire kaya nagtaka to. Teka, why are you wearing a formal suit? May pupuntahan ka ba? Wala kang sinabi sa akin at saka bawal kang umalis kapag wala ako. Nakalimutan mo na ba yun? Gerald, hindi yun ang pakay ko. Nagustuhan ko lang kasi tong suotin Kasi ang totoo, may sinabi ka sa akin kagabi habang natutulog ka. What? I said something?
Ang sabi mo ay gusto mo akong isama sa trabaho mo. Ang totoo ay gusto ko talagang makatulong sa'yo, Gerald. Kaya baka posibleng ipasok mo ako sa opisina para naman may maitulong ako sa'yo. Alam kong tulog ka't hindi mo sinasadyang sabihin yun. Pero nagbabakasakali lang naman ako na alam mo na. Ang akala ni Vion ay kaagad niyang mabibingwit si Gerald. Pero kunot na utong naglakad parapit sa kanya. Are you lying to me, Vian? Bakit mo naman sinasabi yan? Hindi ko yan gagawin sa'yo, Gerald. Tsaka sayang naman kasi ang pagiging degree holder ko sa accounting, di ba? Nagbago na ako. Ang gusto ko lang tumulong sa'yo kasi syempre, asawa kita. Natigilan si Gerald at tila nalambot sa mga sinabi ni Vion. At dahil doon, ay tuloy na nga itong kumagat sa pain. If that's what you want, then you can start today. Sumama ka sa akin ngayon sa office. Talaga? Thank you, Gerald. Maraming salamat. Mahigpitong niyakap ni Vion na si Gerald namang yumakap pabalik na walang kamalay-malay na kumakagat na siya sa mismong plano ng dalaga. Sa kabilang banda, ay excited na naghihintay si Kira sa mismong opisina ni Gerald. Gandang-ganda siya sa makapal niyang makeup, sabayan pa ng suot niyang kitang-kita na ang laman nito. Maya-maya pa ay dumating na rin si Gerald, kaya pagbukas ng pinto ay mapang-akit na tumayo si Kira dahil na-miss niyang nobyo. Pero nawala ang ngiti sa kaning labi nang makita mula sa likuran ang mismong babaeng kinamumuhian niya. Vian? Binungad ng ngiti ni Vian ang tila nakakita ng multo na pagmumuka ni Kira. Oh, ikaw pala yan, Kira. Napaka-productive naman ng sekretarya mo, Gerald. Maaga pala siyang pumupunta rito. By the way, what are you doing here, Vian? She's here to work for me. What? Gusto ko kasing tumulong kay Gerald. Ayokong magmukmuk na lang sa bahay at walang ginagawa. Tsaka bilang asawa, kailangan ko rin kumayad para sa pamilya. That's why I'm here. So, she will be my assistant for today. Assistant? Hindi makapaniwala si Kira dahil yun ang kanyang posisyon sa opisina at aagawin lamang ni Vion. Excuse me, but hindi pa niya alam ang sistema at trabaho ng isang assistant, Gerald. She still has a lot of work to memorize before becoming one. I can manage, Kira. I am flexible in doing a job. And I know Gerald won't pick such heavy position without realizing it. He knows that I have the skill to be fit to be his assistant. Mas nainis si Kira nang makita niyang pasikretong napangiti si Gerald. Pero wala siyang nagawa, kaya nakipagplastika na lamang siya. Sure, tuturuan kita. Ngayon na. Sa kabilang opisina, tinuturuan na nga ni Kira si Vion na nagsusulat ng notes about sinasabi nito. You're still taking down notes, Vion? Oo naman. May problema ba? Hindi ka yata aware na meron ng technology. You can now use a laptop to take down notes. Masyadong pangmatanda ang pagsusulat dyan sa maliit mong notebook eh. Not to offend you, ha? Well, if that's the case, then pagsasabihan ko si Gerald na bilhin ako ng brand new laptop. Should we also go shopping? That would be nice, right? Pagsabihan ko mamaya si Gerald. Tuluyan ang nagselo si Kira, pero wala siyang magagawa kundi ipagpatuloy ang diskusyon. Ngunit may namumunang galit sa kalooban nito. Sumapit ang gabi at pinili ni Byong mauna ng umuwi upang makapagluto raw to ng hapunan nilang dalawa ni Gerald na may last 2 meetings pa sa office. Sa kabilang banda ay hindi pa pala umuwi itong si Kira dahil gusto niyang makausap si Gerald. Gerald, bakit mo pala hinayaang makapagtrabaho rito si Vian? Paano na tayo nito? Baka mahuli niya tayo. Di ba ayaw mo mangyari yon? Kira, pagod ako. Tapos ibubungad mo lang ang mga reklamong yan? What are you trying to say, Gerald, ha? Teka lang, bakit ba nagbago ka na? Hindi ka naman ganyan na. Huwag mong sabihin,
Mahal mo pa rin ang Wala ng galit ay sinakal ni Gerald si Kira upang tumahimik to. Don't you dare talk to me like that. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. At kung wala ka ng ibang masabi kundi laitin ang asawa ko, you better get out of my face. Tinakwil ni Gerald si Kira na kinakapos sa hininga. And you know what? I'm starting to dislike you, Kira. Akala mo yata hindi ko malalaman ang ginagawa mo kay Vian? Mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Tila lumulosang ka na. Hindi makapaniwala si Kira. Napahawak siya sa kaning mukha habang si Gerald ay naglakad na paalis habang naiwan siya roon na nalulugmok sa sariling emosyon at mas lumago ang galit nito. Hindi ko hahayaang mawala lang lahat ng plano ko dahil sa Evian. I will make sure to drag you down and make Gerald mine. I will make him mine. Sa kabilang banda, kaninang alas 6 ng gabi, matapos makaalis si Vion sa opisina, ang akala ni Gerald ay uuwi to upang makapagluto. Pero ang totoo ay magkikita silang dalawa ni Reyes. Sa mismong tinitira ni Reyes, nagkita ang dalawa at bawat isa sa kanila ay may dalang ebidensyang magagamit nila. Ito yung mga recordings na nahanap ko sa phone ni Gerald. Nandiyan na rin ang audio clip kanina sa kasino. Mas ligtas kapag nasa siyo to. Anyway, kumusta palang pagmamasid mo? Kaninang alas 4, inihatid ang isang truck at pumasok sa sinasabing factory. Sa tingin ko, yun ang bagong deliver ng mga pakete ng shabu. Kitang-kita sa videong dalawang lalaking pinapasok sa loob ng madilim na factory ang 6 na malalaking box na nakabalot. Sapat ang mga ebidensyang to upang mahuli na siya. Kaya kailangan na nating isumbong to sa mga pulis. Huwag na muna, Reyes. Alam kong sapat ang mga ebidensyang hawak natin. Pero mas gusto ko pang ilabas nilang mga duming tinatago pa nila. I wanna make sure that not even a drop of sin they committed will be left unseen by the law. Gusto ko silang maghirap. At higit sa lahat, gusto kong maramdaman ng kakambal ko ang payapang kinakailangan niya. Kung yan ang desisyon mo, tatanggapin ko. Naiintindihan kita, Vion. Tsaka alam nating masayang kapatid mong pinaglaban mo siya kung anong tama. Sa loob ng ilang araw na halos nakafocus lamang si Vion sa mga plano, ay tila nalimutan niyang ilabas din ang emosyong nararamdaman niya. Kaya kusa siyang naluha ng muling maalala ang kapatid na walang nagawa sa kamay ni Kira at Gerald noon. Darating ang panahon, ililibing ko sa kailaliman ng impyernong mga kaluluwa nila. Kahit kapalit man ito ang sarili kong kaluluwa. Wala akong pake. Dalang ginawa nila sa kambal ko, ay parang pinapatay na rin nila ako. Kaya minsan, naisip ko na lang na sana kunin na lamang din nila ako. Sa hindi inaasahan ni Vion, ay mahigpit siyang niyakap ni Reyes na saglit niyang kinatigil. Pero nang maramdaman ng mainit itong yakap, ay nakaramdam siya ng hindi siya nag-iisa. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Ano lang mararamdaman ng kakambal mo? Kailangan mong maging malakas, Vion, para kay Vian. Tumangong bilang sagot si Vion at siyang yumakap pabalik sa lalaki. Sumapit ang umaga, habang nagpapatuloy ang pagpaplano ng dalawa, ay meron din palang masamang plano itong si Kira. Habang busy sa pag-iingkod si Vion sa bagong laptop niya, ay pumasok si Kira ng opisina at gumawa ng eksena. Good morning, Miss Vion. Tinatawag ka ng HR. Gusto ko rin makausap. Ngayon na? Yes, they need you now. Okay. Tumayo na si Vion at naglakad na paalis habang si Kira ay naiwan sa opisina na siyang may plano na pala. Lumapit siya sa nakabukas na laptop ni Vion at may pinipindot doon at nang makontento, lumabas na siya. Pagbalik ni Vion ay wala naman siyang napansing mali, pero wala siyang ideyang isa palang malaking problema ang naghihintay. Tumunog ang emergency button na kinagulat niya, kaya lumabas siya ng opisina at nakitang pati ang mga office workers sa kabilang opisina ay namomroblema. At ganun din si Gerald, nakakalabas lamang ng main office at galit na galit. Sinong gumawa nun, ha?
Umalingawngawang sigaw sa buong opisina. Nang sumigaw si Gerald. Sinong nag-delete ng data framework? Alam niyo namang yun ang reference natin sa sales. Tell me who the fudge deleted it. Teka lang po, sir. Tinatrack ko pa po kung sinong gumalaw ng data framework. Sa kabilang banda, ay walang ideyang lumapit si Vion kay Gerald at pinakalma to. Gerald, kumalma ka muna. Maggagawan to ng paraan. Paano maging kalmadong isang CEO? Kung ang isa sa pinaka-importanting data framework ay intensyong i-delete ng isang impostor dito sa office. Napuno ng bulungan ng paligid habang si Vion ay tila nakaramdam ng kaba dahil sa mga ngiti ni Kira na paharabang may ginawa itong masama laban sa kanya. Gerald, paano kung malaman mo kung sinong nag-delete nun? Ano kaya ang gagawin mo? I will make sure that that person will be kicked out of this office. Bakit ba ang tagal ng result? Ito na po. Base po sa recent information ng termination of data framework, may isang user na natrack ko po. At mula po ito kay Miss Vian. Naggulat ang lahat na pati si Vion ay hindi makapaniwala sa narinig. Ang walang kinalaman na si Vion ay siya mismo ang naging suspect sa pangyayari. Kagad siyang napalingon kay Kira na pasikretong ngumingiti at doon nga napagtanto ni Vion na si Kirang may pakay ng lahat ng to. Vian, what is the meaning of this? Gerald, hindi ako nag-delete ng data framework. Oh, don't deny it, Vian. Halata namang may plano ka talagang ipabagsak ang business ni Gerald. Kaya pala mas pinili mong pumasok dito bilang assistant, tama? Sabi ko na nga ba? Hindi totoo yun, Kira. Gerald, maniwala ka. Hindi ko yun magagawa. Hindi ko alam kung paano mag-delete ng data framework. At saka wala nga akong ideya sa mga ganun eh. Vian, just tell me the truth. Now. Gerald, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako ang... Huwag kang magsinungaling sa akin. Totoo po ang mga sinasabi niya, boss. Naggulat ang lahat sa pagsulpot ng isang lalaki at ang makita ni Vian kung sino yon ay nakaramdam siya ng pag-asa. Reyes, what are you doing here? Magandang umaga, boss. Excuse me? Who are you? Alam mo bang nasa kalagitnaan kami ng malaking revelasyon? Nakagagawa ng naman ng mismong si Miss Vian? Kaya please, itabi mo muna yung mga sasabihin mo. She's right. We can talk about that later, Reyes. Actually, kilala ko po kung sinong tunay na nagbura ng data framework. What do you mean? Mas naintrigang mga tao sa loob ng office dahil mismong si Reyes na siyang nagmo-monitor pala ng CCTV ngayong araw ang nakakita sa mismong nag-delete ng framework. Ipinakita ni Reyes sa kanyang boss ang video kung saan kitang-kita si Kirang nangialam sa laptop ni Vion at kasabay din ng pag-alis niya ay ang oras ng pag-delete sa framework. Kitang-kita po sa video na hindi po si Miss Vian ang gumawa ng termination. At ito ay walang iba kundi si Miss Kira. Ano? Huwag mo nga akong pagbibintangan. Pero hindi natapos si Kira ang kanyang isisigaw pa sana nang hilahin ni Vion ang kanyang buhok at malakas tong pinagsasampal. Walang umawat ni isa, lalong-lalo na si Gerald na hindi makapaniwala sa nasiksihang CCTV footage. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala inutusan mo akong papuntahin si HR dahil pinatawag daw ako. Kahit ang totoo, wala naman talaga. Dahil ang totoong plano mo ay i-delete ang isa sa pinaka-importanting data framework ng corporation at ginamit mo ang mismong laptop ko upang ako mapagbintangan. Yan ba ang plano mo, Kira? Gerald, patawarin mo ako. Promise hindi ko na uulitin. I'm sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka. Ginagawang bang gulong to? Para mapaalis si Vian sa opisina ko? Oo, hindi. Gerald, mali ka ng mga iniisip. Oo, hindi. Oo na. Gusto kong mapaalis si Vian sa pwesto. Dahil paano naman ako? I've been working as a secretary for you for almost a year. And yet, all she did
must ask you to be your assistant? Nakakapagod na maging option, Gerald. Why can't you just choose me? Malakas sa sampal ang binigay muli ni Vion na nagpatilapon kay Kira. Nagplano ka bang aagawin mong asawa ko, Kira? Pas, hindi yan mangyayari. Akin lamang si Gerald. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito. At huwag nang bakabalik pa. Gerald, hindi mo ito magagawa sa akin. Alam kong may awa pang naiwan sa puso mo, di ba? Kira, get out. Gerald, no! You can't do this to me! Lalabas ka? O ipapakaladkad kita sa mga guards? Hindi mo to kayang gawin sa akin to, Gerald. Call the guards. Drag her away. Yes, sir. I never knew you could do such thing to me, Kira. Kaya umalis ka na at wag na wag ka nang babalik. Naglakad na paalis si Gerald pabalik ng opisina habang si Reyes at Vion ay nagbigay ng maikling tinginan sa isa't isa bago bumalik sa kanika nilang trabaho. Pumasok si Vion sa opisina ni Gerald at naabutan niya itong nakaupo sa mismong upuan niya at baka sa mukha ang galit kay Kira. Gerald, ayos ka lang ba? You were right. She's really want to get rid of you. Sorry sa ginawa ko kanina. Alam kong mali ang sampalin siya pero hindi ko na makapigilan na nararamdaman ko kaya... Shh. You have nothing to say sorry. Naglakad palapit si Gerald kay Vion hanggang sa tuluyan siyang makalapit. Si Kirang may mali, kaya siya dapat ang parusahan. Kung hindi dahil sa tauhan kong si Reyes, kung hindi siya dumating, tuluyang magiging masaya si Kira sa plano niya. Ang importante, alam na natin ang totoo at ang totoong pakay ni Kira. Mas importanteng i-focus muna natin kung paano mababalik ang dinilit niyang data framework. Sige, mauna na ako, Gerald. Baka busy ka pa. Vian? Ano yun? Sa hindi inaasahan ni Vion ay hinila siya ni Gerald at walang pasabing hinalikan. Akmang itutulak niya sana to nang mapagtantong si Vian palang inaasahan niya. Nandidiri si Vion ay tiniis niya lamang niyang halik. Pero hindi na kinaya ni Vion ang lahat. Kusa siyang humiyolay sa halikan at dinala na lamang to sa mahinang pagtawa. Saka lumabas ng opisina at diretso siyang tumakbo papuntang banyo at nagsuka roon. Ay! Tang ina! Kinuskus ni Vion ang labi niya hanggang sa matanggal ang buong lipstick nito. Napatitig si Vion sa sariling refleksyon sa salamin at gusto niyang sumigaw sa galit dahil si Gerald mismo ang first kiss niya. Puiset! Patuloy na kinuskus ni Vion ang kanyang labi at nang makakalma, lumabas na siya ng banyo at umastang walang nangyari. Pero hanggang gumabi ay nasa isip niya pa rin yun. Sa mismong apartment ni Reyes ay nagkita silang dalawa. Kinuwento nila sa isa't isa ang nangyari kanina at halos tawanan ang naging kwentuhan. Nakita mo yung mukha niya kanina, di ba? Pulang-pula yung mukha niyang sinampal ko. Well, that is actually what I wanted to do with her. Kulang pa nga yung sampal ko eh. Buti na lang din. Sa tamang oras ako dumating. Dahil kung hindi, baka ikaw ang nasampal niya. Yun na nga eh. Akala ko nga mapupunta lamang sa walang lahat pinahirapan ko. Pero bigla kitang nakita, Reyes. Kung hindi dahil sa'yo, ewan ko kung anong nangyari. Grabe ka pala. Nagmo-monitor ka rin pala ng CCTV sa office? Akala ko driver ka lamang ni Gerald. Natawa silang pareho, pero si Vion ay natigilan nang may mapagtanto. Naalala niyang may CCTV pala mismo sa office ni Gerald at baka nakita ni Reyes ang paghahalikan nila. Vion? Ay problema ba? Sa tingin ko, nakita mong nangyari sa aming dalawa ni Gerald sa mismong opisina niya kanina? Oo nga. Hindi ko siya hinalikan, okay? Wala akong ginawa. Aalis na nga sana ako eh. Pero kainis. Kainis ang lalaking yun. Hinila niya ako. Masyado siyang malakas kaya hinahila niya ako. At kusang hinalikan. Gusto kong kumalasalik niya pero naalala kong ako palang asawa niyang si Vian. Sa mga mata niya. Ano ka ba? Okay lang yun. Tsaka wala namang problema ron eh. Alam naman nating drama ng lahat ng ginagawa mo.
Pero kasi first kiss ko yun eh. Natigilan si Ray sa mga sinabi ni Vione at hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Kaya natawa siya. Anong nakakatawa? Ikaw ha? Pinipikon mo ako. Ang sa akin lang kasi, bakit sa mismong lalaki pa rin mapupuntang first kiss ko? Okay, I understand. Kaya rin pala madali lang kayong natapos. Nahirapan yata si Gerald na halikan kay. Siyempre, first time. What? Are you saying that I am not good at kissing? Hindi naman sa ganun pero parang ganun ang aray. Malakas sa sinapak ni Vion si Reyes na tinatawanan lamang siya. Wala namang problema ron, Vion. Siyempre, first time mo, di ba? Wow! Nahiya naman ako sa'yo. Baka ikaw nga yung hindi marunong humalik eh. Oh, bakit napunta sa akin ang usapan? Guilty ka yata, no? Sabi ko na nga ba, hindi ka pala marunong humalik eh. Asus! Di mo ako maliloko, Reyes. Oh, of course I can. Sige nga. Pareho silang natahimik sa hindi sinasadyang pagsagot ni Vion. Ang ibig kong sabihin. Pero huli na ang lahat. Dumapo na ang labi ni Reyes kay Vion na kaagad nagpaatras sa gulat at sinapak si Reyes. Bastos! Bakit mo ako hinalikan? Kasi gusto kong subukan sa'yo. Kung totoo bang hindi ako marunong humalik. Ano? Vion, ganito na lang. Di ba sabi mo ayaw mong maalala pa ulit ang paghahalikan yung dalawa ni Gerald? Kung ganun, pwede ako mismong halikan mo. Para sa ganun, ako mismong maaalala mo. How about you? You will kiss me to prove that you're a good kisser? Parang ganun na nga. Sa hindi malamang dahilan ni Vione, ay kusa siyang sumang-ayon sa mga sinabi ni Reyes. At ilang segundo lang, nang muling nagdapo ang kanilang mga labi. Higit sa lahat, walang takot na nararamdaman si Vione. Tilang paglambot ng kanyang puso ang kusa niyang naramdaman at kung paano niyakap ni Reyes ang kanyang bewang ay nagbigay ng init sa katawan ni Vione. Hanggang sa walang ni isang kumalas. Patuloy nilang nagugustuhan ang halik sa isa't isa dahil pala to sa lihim na nararamdaman sa isa't isa noon pa lang. Tuloy nang nalimutan ni Vione ang halik ni Gerald dahil sa kagalingan ni Reyes humalik. Maya-maya pa ay hinay-hinay silang kumalas sa isa't isa. At nang magtagpo ang kanilang mga tingin, pareho silang natawa. Sa malaking mansyon magaganap ang party. Imbitado ang lahat ng office worker ni Gerald at ilang collab companies kaya tila lahat ng kakilala sa industriya ng business ay imbitado. Sa kabilang banda, nagmamasid sa labas ng mansyon ng ex-sekretarya ni Gerald na walang iba kundi si Kira. Dahil pati siya ay nakatanggap ng invitation card. Akala mo yata susuko na ako, Vian. Pwes, nagkakamali ka. Aagawin ko si Gerald mula sa'yo. And this invitation card is my way to ruin the party. Nagsimula na rin ang event. Puno ang buong mansyon at mga mayaman ang lahat ng nandun. Kaya tila nasasabik na si Vian sa hinanda niyang revelasyon. Congratulations to the company of Mr. Gerald. Let us give him a round of applause. Todong ngiti ang lahat, lalong-lalo na si Gerald. Nagbigay ito ng maikling speech at doon, pinakilala nito si Vion. This success will not happen without the support of my beloved wife. Umakyat si Vion sa stage, suot-suot ang mahaling red dress at kumaway sa mga tao. May mga media ring nandoon kaya isang malaking oportunidad to para kay Vion na ipahayag sa buong mundo ang tunay na kulay ni Gerald. I appreciate all of you for coming here and I hope all of you will enjoy this event today. Thank you. Napuno ng palakpakan ng paligid. Bababa na sana ang dalawa mula sa stage nang biglang may malakas na sumigaw mula sa mismong pinto ng mansyon. Walang magiging masaya ngayong araw! Lahat ay napalingon sa babaeng umiksena at walang iba kundi si Kira. Kira? Nandito ako para sabihin sa inyong lahat na ako ang tunay na mahal ni Gerald. Dahil may relasyong namamagitan sa aming dalawa. Oo na, kabit ako. Kabit ako ni Gerald. At ginagamit lang namin si Vian.
Napuno ng bulungan ng paligid. Tila lahat ay nagulat sa revelasyon. Namutla sa takot si Gerald at hindi alam ang gagawin. Pero ang katabi niyang si Vion ay wala ni isang emosyon dahil ang totoo, inaasahan niya ng mga yun. Alam kong nagulat ka, Vian, kasi habang natutulog ka, ako ang kasama ng asawa mo sa iisang kama. And I am here to get Gerald from you. Gagawin ko ang lahat, makuha ko lang siya. Ngunit malakas sa pagsaboy ng wine ang napunta sa mismong pagmumuka ni Kira nang tapunan siya nito ni Vion. What the hell did you do? Cheers! Alam kong ikaw ang kabit ni Gerald, Kira. Noon pa lang alam ko na. Oh, what? Vian, anong ibig mong sabihin? Ang totoo, may mas malaki pang revelasyon ang kailangan yung malamang lahat. Vian, anong pinagsasabi mo? Ang gusto kong sabihin sa iyo, Gerald, ay mas mabuting makinig at tingnan mong mga sorpresang inhanda ko para sa iyo. Napasigaw ang lahat sa gulat nang biglang nawala ang ilaw sa buong mansyon. Pero 5 segundo lang ay muling bumalik ang ilaw at ngayon nasa taas na ng stage si Vion habang ang lahat ay nasa baba, nakatingin lamang sa kanya. I want all of you to witness the true colors of Gerald. Sa malaking puting pader ay doon lumabas ang mga larawan, video at audio clip patungkol sa pagbebenta ng illegal na droga ni Gerald. Halos ang buong pader ay napuno ng kanyang pagmumuka at mga sikretong tinatago. No! What the hell are you doing, Vian? Delete that! Get that hell out of my sight! Tama kayo ng hinala. Ang lalaking inaakala niyong mabait ay isa palang drug lord user. Hindi lang yan. Isa ring mamamatay taong lalaking pinagkakatiwalaan ninyo. Mula sa screen ay makikitang pangbubugbog ni Gerald kay Vian na umabot sa puntong nahimatay ito. May mga pictures din na puno ng pas at sugat ang katawan ng nakakaawang si Vian. Ang babaeng nasa video ay hindi ako. Walang iba kundi ang kakambal kong si Vian na pinatay ng lalaking yan. No, she's lying. Hindi mo lamang siya pinatay, Gerald. Pinatay mo rin ang anak niya sa sinapupunan niya. Kayong dalawa, pinatay niyo sila. Hindi yan totoo. Akmang aakit na sana si Gerald sa stage upang gumawa ng masama kay Vion nang dumating si Reyes at diretsyong sinuntok sa mukha si Gerald na siyang nakatulog sa sahig. Gerald! What the hell did you do to him? Someone help me! Call an ambulance! Ngunit wala ni isang lumapit at tumawag ng ambulansya, kaya naglakad si Vion palapit kay Kira at sa walang malay na si Gerald. Nandito na nga sila, Kira. Kaso nga lang, hindi sa ospital ang destinasyon yung dalawa. Malakas na tunog ng pulisya ang pumapalibot na ngayon sa mansyon at bago pa makatakbo si Kira, ay pumasok na nga mga pulis at hinuli silang pareho. Kayo ay inaaresto namin sa salang parricide, paglabag sa RA 9165 at RA 9262. Ano mang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. May karapatan kayong magkaroon ng abogado at kung wala kayong kakayahan, bibigyan kayo ng estado ng abogado na walang bayad. Ang walang mali na si Gerald ay walang ideya na diretso siyang magigising sa presinto. Sa kabilang banda ay dinumog naman si Vion sa mga tao at mga media, pero sa tulong ni Reyes ay nakaalis sila mula roon. Sa loob ng halos 1 buwan na trial at session sa korte ay guilty rin ang dalawa at makukulong sa loob ng 80 years. Vion, hindi mo ito magagawa sa akin. Palabasin mo ako rito. Hindi ko pinatay si Vian. Hindi pa ba sapat ang paghihintay ng 80 years bago ka makalabas? O baka hindi nga sapat dahil isa ka na lamang buto na inilibing sa ilalim ng lupa. Makakalabas ako rito at papatayin kita. Then do it. Tingnan natin kung kakayanin mo makalabas. Kaya magkita lang tayo sa impyerno, Gerald.
Sa wakas, naipakulong na ang dalawa. Naramdaman din ni Vion ang payapa ng kanyang kakambal. Patungkol din sa lahat ng ari-arian ni Gerald, ay napunta ang lahat ng yon sa pumanaw na kapatid. Kaya ngayon, si Vion ang may hawak at binigay niya itong lahat sa orphanage. Bumagsak na rin ang business ni Gerald at wala nang ni isang may gustong tumulong sa kanya. Kaya sa kulungan na talaga ang kanyang buhay. Muling bumalik si Vion sa probinsya kasama si Reyes na formal siyang niligawan niya. Pinagpatuloy ni Vion ang buhay sa probinsya na ngayon kasama ni si Reyes sa pagpapalago ng business at kalaunay kinasal sila sa simbahan at ang lahat ay nagalak nang malamang nagbunga sila ng kambal na anak. Harap ng puntod ni Vianney ay binisita yun ni Vion na nagdala rin ng paboritong bulaklak ng pumanaw na kakambal. Vianney, wala ka man sa tabi ko. May biyaya ka namang ibinigay sa akin. Vian, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari sa kanila ang nangyari sa iyo. Mahal na mahal kita, Vian. Natanggap na rin ni Vion ang pagkamatay ng kapatid niya na mayapan na rin sa langit. Ang kwento ni Vion at Vian ay isang paalala na walang makakatumba sa pagmamahal ng isang kapatid na kahit malungkot man ang naging tadhana ni Vian, nasa kanyang tabi naman si Vion upang ipaglaban siya ng buong buo. Sa lahat ng paghihiganting ginawa ni Vion, sa tingin niyo ba ay sapat na yon upang tuluyang makuha ang hustisya para sa kanyang kapatid? Pwede niyo pong i-comment sa baba ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na kwento. Dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Paalam!